Iyak nang iyak si Sanya nang makaalis si Eman. Wala namang magawa si Tasha kundi payapain ito. Kasi naman ikaw, aniya di maiwasang manisi. Sabi ko na kasing huwag na nating ituloy. Hindi, sabi ni Sanya na pagalit na pinahid ng panyo ang luha. Tama ang ginawa natin. Nasasaktan lang ako dahil ganun naman talaga yun. Makakalimutan ko rin ang Emma na yun. Pero yung sinabi niya, parang tama Sanya. Ang lalaki-lalaki, kapag tinukso ay matutukso. Unfair na idinaan natin sa test ng pag-ibig niya sa'yo. Tumayo si Sanya dala ang bag. May lalaking hindi matutukso sa iba kung may totoong minamahal. At hahanapin ko ang lalaking yun. Kung magkakanobyo-uli ako, ulitin ko uli ang pagsubok na ginawa natin, Tasha. Natigisan lang siya. Kaya pa ba niya? Papayag ba uli siya sa gusto ng kaibigan? Humakbang si Sanya patungo sa pinto. Saan ka pupunta? Uuwi. Dito ka na matulog ngayong gabi. Malungkot na tinitigan siya ng kaibigan. Gusto kong mapag-isa sa silid ko ngayong gabi, Tasha. Nagya siyang napatango. Nauunawaan niyang damdamin ni Sanya. Tatawagan mo ako bukas. Oo. Binayaan na niyang makalis ang kaibigan. Hindi nakatawag sa kanya si Sanya kinabukasan. Ikatlong araw na nang tumawag ito. Nagkita kami ni Eman. Pagbabalita nito. Dinig niya ay may lungkot sa tono nito. Oh, sabi niya handang makinig sa gustong ikwento ng kaibigan. Sa disco, niyaya ako ng mga pinsan ko kagabi. Naroon din si Eman. Tingin ko'y naglalasing. Nakita ka niya? Oo, lumapit pa nga sa mesa namin eh. Kung di ko pinigil ang mga pinsan ko'y nagkaroon siguro ng gulo. Bakit? Lasing nga kasi si Eman. At painsunto na nang tanungin kung natagpuan ko na raw si Mr. Perfect. Galit siya sa akin, Tasha. At pati sa'yo. Kinakalakal mo raw ang itsura mo para makapanloko ng tao. Pumapayag ka raw na gamitin ang ganda mo sa katarantaduhan. Yun ang exact words niya. Kaya nga muntik nang mabuntal ng isang pinsan ko eh. Nilayo lang si Emma ng mga kasamahan. Ako naman nagyaya nang umalis. Katahimikan. Siya ang unang bumasag ngayon. Ano ngayon ang feeling mo? Ewan ko ba? Halo-halo. Parang may konting panghihinayang, konting pagsisiris. Parang mahal ko pa rin si Eman. Di sabihin mo sa kanya. Pagkatapos ng ginawa niya, wala na akong tiwala sa kanya. Iyon ang hirap na isip niya. Kapag sinubok mo ang katapatan ng isang tao at nabigo ka sa inaasahan, mahirap nang mabalik ng buong buo ang pagtitiwala. Pag naiisip kong ginawa natin, sabi niya, nagigilty rin ako. Nararamdaman kong malaki ang kasalanan ko kay Eman. Tama ang sinabi niya. Pumayag akong maging kakutsaba sa panluloko sa kanya. Ang bait-bait pa naman niya sa akin nung una. Wala yun. Ang isipin mo, ikaw ang naging instrumento para lumitaw ang tunay na kulay niya. Na natulungan mo ako. And remember yung usapan natin. Aling usapan? Na kung magkakanobyo ako ulit, idadaan din natin sa pagsubok. Napamang siya. Hindi nila pinag-usapan iyon. Si Sanya lamang ang nagdesisyon. Makailang nobyo kaya ako bago makatagpo ng makakapasa sa Tasha test. Parang sa sarili lamang sinasabi ni Sanya. Dangat napalakas lamang. May pait sa tono nito. Tasha test. May pangalan na ngayon ang pagsubok nila. Naisip ni Tasha. Hindi niya tiyak kung nakarecover na si Sanya. Pero nang pagkaraan ng 3 buwan at nakipagnobyo uli ito kay Joel, inisip niyang nalimutan na marahil ng kaibigan ng kaibiguan kay Emma. Accounting sa isang industrial firm sa Alabang si Joel. Hindi gaanong gwapo na pares na Emma at tingin niya ay mas bata pa kay Sanya ng 1 o 2 taon. Nakilala di umano ni Sanya si Joel sa isang restaurant na kinainan nito habang nagdi-deliver ng mga RTW. Nakisalo sa mesa nito. Nanligaw ang binata at sinagot nito ng lihim sa mga kasama sa bahay. Nag-aalala si Sanya na baka magalit ang kapatid kapag nalamang may iba naman itong nobyo. Sa kanya lang ito nagtapat. Dahil gusto ni Sanya na idana naman sa Tasha at si Joel. Tumanggi uli siya pero madali na siyang napilit ni Sanya kung nagawa na nila iyon noong una. Umagsak sa pagsubok si Joel. Ang setup ay pares ng setup na ginawa nila kay Eman. Hindi masyadong gentleman si Joel. Minura sila pareho ng malaman ng totoo. Talagang minura sila at hindi pares lamang ng sinabi ni Ewan na mga siraulo sila. Sa halip na galit, nagtawa pa si Sanya nang makaalis si Joel. Tangina mo rin. Ang sabi na hindi man lang kakikitaan ng pagdaramdam sa anyo. Ilang araw na pinag-isipan niya ang naging reaksyon ng kaibigan. Sa aminin niya at sa hindi, nababagabag ang kalooban niya. Hindi ganun ang tamang reaksyon. Nagiging immune na ba si Sanya? Ang sunod na naging nobyo ni Sanya, lihim pa rin sa kapatid ay si Ram. Malaki naman ang tanda ni Ram kay Sanya. Akala nga niya nung una di pamilyang tao na rin ito. Tiniyak sa kanya ni Sanya na binata si Ram. Matandang binata, mapili lang di umano kaya hindi agad nag-asawa. Imprenta di umano ang hanap buhay ni Ram. May maliit itong imprenta sa silong ng bahay.
Maliliit na trabaho lang ang kaya na imprenta pares ng calling card, invitation letterhead, personalized stationers. Pero sapat ang kinikita ng lalaki para bumuhay ng maaluan ng isang pamilya. Tumaan din si Ram sa Tasha test, bagsak. Muntik pa nga siyang mapahamak ng maging agresibo si Ram. Kahit sinabi nilang pagsubok lamang ang lahat at gusto pa rin siyang dahasin. Kahit dumalo si Sanya ay tinabi ito. Kung hindi siguro tumama ang noon Sanya sa gilid ng mesa at makitang nagdurugoy na hindi matatauhan si Ram. Binitiwan siya nito at takot na umalis. Akala yata ay napatay si Sanya. Nawalan lang naman ng malay ang dalaga. Natauhan din naman ang magkatulong nilang ginamot ang sugat nito. Si Sanya ang nag-isip ng paraan kung paano mapapangatwiranan iyon sa kapatid. Naiiling siya ng makalis ang kaibigan. Hanggang saan sila makakarating bago ito matauhan. At bakit parang wala nang pakiramdam si Sanya kahit hindi makapasa sa pagsubok ang nagiging nobyo na parabag nakipagnobyo lamang ito para may masubok. Pakiramdam na wala nang involved na damdamin sa panig ng kaibigan. Magkakasya na ba ito na kahit sino na lamang lalaki basta makapasa sa pagsubok? Dapat yata siya na ang gumawa ng haknang para maputol ang kahibangan ni Sanya. Nalaman niya buhat kay Sanya buwalak ng pumasok ng export business ni Kuya Ronnie nito. Magiging busy todo umano ng mga sumunod na araw dahil ito ang lalakad ng mga papeles. May mga loan din itong inaasikaso. Kaya hindi siya nagtaka ng mga sumunod na linggo ay bihira nang mapunta sa Highmark ang kaibigan. Ang driver na lamang ni Ronnie ang kumukuha ng supplies na binibili nila. Ilang panahon ding wala silang balita ni Sanya. Minsan kasama niya ang mga mananahi sa Highmark at nagkayayaan silang manood ng sine sa Cubao. Parang si Sanya ang namataan niyang pasakay sa isang kotse na nasa parking lot ng Araneta Kasili. Inalalayan si Sanya ng isang matangkad na lalaki na nakatalikod sa kanya kaya hindi na niya nakita ang mukha. Pero natiyak niyang hindi yun isa man sa mga dating nobyo ng kaibigan. Bagong prospect ni Sanya. Ngumiti ito sa lalaki bago sumakay ng kotse. Yung klase ng ngiti na ibinibigay sa isang nobyo. Baka nga nobyo na, naisip uli niya. May gabago na bang nobyo sa Sanya? Bakit hindi man lang naibabalita sa kanya? Sumakay na rin ang lalaki sa kotse at pinandar niya. Inalis lamang niya ang pagkakasunod ng tingin sa sasakyan nang yayain siya ng isang mananahi na pumasok na sila sa sinihan. Nang sumunod na biyernes ay si Sanya na ang sumama sa driver para kunin ang mga in-order na supply sa kanila. Nakita kita sa Cubao kahapon. Kaswal na sabi niya habang ginagawa ang resibo nito. Natigilan si Sanya. Napatitig sa kanya. May kasama kang lalaki. Nanunodyo ang iting sabi niya. Matangkan, inaalalayan kaniya pasakay sa kotse. Si Drew yun, sa wakas ay sabi nito at inalis ang pagkakatingin sa mukha niya. Bagong kakilala, tinulungan niya akong maaprubahan ang export papers namin. May mga kakilala pala siya sa opisinang pinupuntahan ko. Doon ko siya nakamit. Gusto niyang magtanong pero pinigil niya ang sarili. Babayaan niyang si Sanya ang magkwento pares ng dati. Pero sa halip na pahabayan ang paksang kanilang pinag-uusapan, tumayo ito at sinabing tapos na ba yan? Ang resibo ang ibig nitong sabihin. Oo, sabi niya. Pinilas niya ang original copy at inabot dito. Ipakakarga ko na kay Nolet ang mga bundle, sabi niya habang iniaabot ang papel. Saka ito basta na lamang tumalikod. Ang pogi pala ng bagong boyfriend ni Sanya ngayon, no, Tasha? Minsan ay sabi sa kanya ng matandang babae ng kanilang manager, si Aling Miling. Isa yun sa may bibihirang araw na pumasok ito sa Highmark. Natigilan siya sa narinig dahil hindi niya alam na may bagong boyfriend na si Sanya. Pero hindi siya nagpahalatang hindi niya alam. Nahihiya siyang malaman ni Aling Miling na best friend niya si Sanya. Pero hindi ito nagsabi sa kanya ng sekreto. Kung sekreto ngang matatawag ang pakikipagnobyo uli nito. Saan niyo sila nakita? Kaswal na tanong niya. Namimili sila ng Thursday sa Green Hills. Nakaakba yung lalaki kay Sanya at nakayakap naman si Sanya sa bewang ng lalaki. Ang sweet nga nila eh. Magnobyo nga, naisip niya. Yun ho ba yung matangkad na lalaki? Oo, tipong may sinasabi. May kotse nga ho yun, sabi niya. Nang makatiyak na ang tinutukoy ng lalaki ni Aling Milong ay ang nakita niya ay iisa. Hindi mo pa ba namimit yun? Hindi pa ho, pero one of these days daw sabi ni Sanya. Ipakikilala niya si Akin. Pagkakaila niya. Hindi siya agad nakatulog ng gabi ngayon. Naisip niya ang sinabi ng kanilang manager. Kung may nobyo na nga si Sanya, bakit hindi man lang naikwento sa kanya kahit papyaw? Para pa nga kinakaila pa. Tinanong na niya minsan tungkol sa nasabing lalaki, pero nanahimik ito. Hindi pares ng dati na naikwento na agad kung paano nakatagpo ang isang lalaki. Kung kailan ito nagsimulang manligaw at kung sinagot na nito. Nasaan ang sinasabi ni Sanya na tuwing magkakanobyo ito, dadaanin nila sa pagsubok. Naisip niya, nagbago ng isip ang kaibigan. Ayaw nito marahil magkaroon ng pagkakataon na mawala rito ang bagong nobyo. Baka naisip ang mga sinabi niya.
Okay lang kung ayaw na itong subukin ng katapatan ng lalaki. Hindi naman talaga niya gusto yun. Nalalagay siya sa alanganing sitwasyon. Kung ang plano sa kanya ay manahimik at ikaila sa kanyang bagong nobyo, okay lang. Hindi sa kanya magmumula ang pagtatanong ng tungkol dito. Magkukunwari siyang walang alam sa nangyayari ngayon sa buhay nito.